sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat At sumayo rin sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad nalinggo po tayo sa panahon ng Kwaresma. Nakakulay, ang suot ko po ay kulay rosas. May mga rosas din tayo sa dambana. Ito'y kulay ng kagalakan sa ating ebanghelyo, ang talinhaga ng alibughang anak. Sa Ingles, Parable of the Prodigal Son. Masaya tayo sapagkat meron tayong mawain at mapagpatawad na Diyos na hinihintay na bumalik tayo sa Kanya. Tayong mga makasalanan. Kaisa din natin ang Santo Papa, Papa Francisco, itinalaga niya at tayo rin, nagkonsagra po tayo sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ipagdasal po natin ang kapayapaan sa buong daigdig. At gayon din, nangako po ako, yung mga petisyon po ninyo, mga intensyon po ninyo, mga kahilingan po nang galing pa sa iba't ibang dako, mga malalayang lalawigan ng bansa, at gayon din sa iba't ibang panig ng mundo, inilalahad po natin sa ating butihing Panginoon ngayong Eucharistia. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayong ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue.
Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin nyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa nung hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing yun, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin
sa Kanya. Ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ay may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay sa lahat ng di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya'y pinumpunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sa niya niyang punan ang pagkain kahit ng bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo ako bilang inyong isa sa inyong alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang aking anak kong ito. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon nila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siya ng buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan na kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay niyo ang pinatabang kuya. Sumagot ang ama, anak,
Lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala at nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Amang, ibig tayong magbalikan, tayo'y kanyang hagkan. Amang, ibig tayong magbalikan, tayo'y kanyang hagkan. Linggo ng kagalakan, kulay rosas ang aking suot. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. May dalawang anak dito, manay kinuha ng bunso, nilustay ito sa bisyo. Natapon sa mga baboy, babalik ako sa Ama. Siya'y sinalubong ng Ama, may piging sa pagbabalik. Tumutol ang panganay niya. Siya'y namatay, ngayoy buhay, nawala at nasumpungan. Inawit ko po sa tonong pasyon, tonong pabasa, ang palagian nating naririnig. Panibaguhin natin ang diwa ng talinhaga ng alibughang anak. Sa Ingles, Parable of the Prodigal Son. Rosas. May rosas pa tayo sa dambana. Kulay rosas sa suot ko. Maligaya tayo. Masaya tayo. Nagdiriwang tayo. Ano ang selebrasyon? Sapagkat may Diyos, may Panginoon na mawain. Tayong makupad. Tayong dapat sa impyerno. Ay nakabalik sa Kanya. Handa, bukas, sasalubungin tayo sa kaharian. Tayong pasaway, makasalanan, at di karapat dapat sa Kanya. Pinagpala tayo sapagkat may Diyos natatanggap sa atin. Alam ba natin sapagkat alam ko ilang beses natin ito narinig, pero sa gitna ng ating karanasan ng, di ba, may magulang, papaluin kita. Hahampasin pa tayo, sisipahin pa tayo, susutugin pa. Dapat yan reaksyon. Masaya tayo, mga kasama. Ito pinagdiriwang natin. Ang kabaitan ng Diyos. Tumutula po ako. May mga malalalim na Tagalog po ako na ginagamit. Sapagkat may 3 tauhan dito, yung napakabait at mapagpatawad at mapasensyosong Ama. At yung 2 anak, yung bunso, bisyo, good time. Pero sa dulo, bumalik. Yung panganay, tapat. Pero kulang sa pagpapasensya sa mga nagkakamali. Sino tayo sa 3 karakter nito? May 3 kong malalim na Tagalog. Aliwalas, puro ali. Aliwalas, alibugha, alimura.
Yung mabait na tatay. Tingnan natin ang aksyon niya. Matanda na yon, ha? Meron na mga arthritis na yon. Sa malayo pa lamang nagmamasid na siya. At nung nakita, sapagkat sa malayo pa lang alam niya kung anino yung forma, yung lakad ng kanyang anak. Siya pa'y tumakbo. Siya pa'y sumalubong. Siya pa yung pumunta. At halos siguro siya madapa. Yung katawan niya, kulang sa enerhiya. Pero yung kanyang kalooban, ang kanyang diwa, gusto niyang yakapin. Yakap. Yan ang pagdiriwang natin. Yakap ng pag-ibig. At halik. Hagkan. Kaya yung kataga natin, hagkan. Hahalikan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yan ang rason kung bakit tayo nagdiriwang. Iugnay ko yung unang pagbasa, aklat ni Josue, ang sabi dito, tinanggal ang kahiyan ng pagkaalipin. Sabi sa unang pagbasa, sapagkat ang sinabi ng anak, hindi po ko, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na ako ituring na anak. Ituring niyo na lang akong alipin. Ay, hindi. Tinanggal ang kahiyan ng pagkaalipin, ang utusan. Imbis, tinawag ang isang alila, suotan siya ng pinakamagandang damit. Ibalik ang singsing sa kanyang daliri. Suotan ng paa, ng panyapak. Yung pinatabangguyan natin, patayin. Magdiwang tayo. Magsaya tayo. Bakit aliwalas? Sapagkat ang aliwalas, klaro, maliwanag, malinaw ang lahat. May serenidad, kalmado. Ito ang magulang na isinasaisip ang kapakanan ng anak, mga anak, anuman ang kalagayan nila. Siya'y unang makakaunawa, siyang unang makakaintindi, siyang magpapatawad, siya ang mag-aaruga. Ibibigay niya ang kanyang sarili. Malinaw eh. Maaliwalas, may espasyo. O di ba? Hindi madilim, maaliwalas dito. Yan ang pananaw, paningin ng tatay, ng magulang sa kanyang dalawang anak na kailangan magkasundo. Yung pangalawa, yung bunso muna, alibugha. Kabisado natin to. Ang alibughang anak. Ano ba yung usong bisyo ngayon? Sabong. Ayan. Ay, gumalaw na yung mga katawan nyo. Nilustay. Inubos. Nawala lahat. Nagkasira-sira. Ayan. Yan, nakita ko na sa mukha ninyo. Sa reaksyon pa natin, winaldas, nilustay, inaksaya, tinapon. Ano yung description sa una? Sa di wastong pamumuhay. Di wastong pamumuhay. Alam na natin yun. Tinapon. Ngunit, natauhan siya sapagkat ibugnay ko na yung pangalawang pagbasa, pangalawang Korinto. Makipagkasundo sa Diyos. Babalik ako sa aking ama. Kasi doon, makakakain ako. Kung sa iba, mamamatay ako sa gutom. Practical lamang siya. Ito ang anak na tinapon na lahat, pero sa huli ay nagdesisyon bumalik sa ama. Yung pangatlong anak, yung
panganay. Ang kataga ko sa kanya ay alimura. Ano yung alimura? Masasakit na salita. Insulto. Ang sabi niya sa ama, ni kailan di mo ako pinagbigyan ni bisirong kambing para magsaya kami ng aking mga kaibigan? Tapos yung anak mong yan, yung anak mo niyang, galit. Masakit sa ama. Nilustay sa mga masasamang babae. Ha? Pagkarinig nun, alimura. Alimura. Masakit. Tapat nga. Sumusunod naman. Nandyan lang, di naman umalis. Pero yung ugali ba kulang sa pagpapasensya sa kahinaan ng tao. Sino po tayo dito? Yung ama na mapagbigay, paliwalas ang paningin sa lahat. Yung bunsong alibughang anak na nilustay, bisyo, babae, sugal, alak. Pero bumalik sa dulo. O yung panganay na anak, alimura, nag-iinsulto, masakit ang pananalita, nakakasakit kung magsalita. Sige po. Tutula na po ko, hagkan. Huwag nang magplastikan. Huwag namang suntukan. Huwag naman putikan. Huwag dugong patakan. Huwag namang tulakan. Huwag namang iyakan. Di apoy bagsakan. Tayo'y sinubukan. Kumpil ay tatakan. Awang malawakan. Langit siyang pasukan o katahimikan. Tayo'y isang angkan. Tayo'y magbalikan. Diyos sa paghalikan. Tayo'y kanyang hagkan. Salamat muli. Hagkan. Espelengin natin ang hagkan. H-A-G-K-A-N. Hagkan. H. Halina, bumalik sa Diyos. Pakiulit po. Halina, bumalik sa Diyos. A. Amang mawain. Pakiulit po. G. Galak tuwing nakita ang nawala. Galak tuwing nakita ang nawala. K. Kapatid tayo sa isa't isa. A. Anak tayong nagkasala. At huling letra po, N. Nagsisi tayo sa mga mali. Nagsisi tayo sa mga mali. Sa tulong ni Maria, pati San Jose, tayo po mga makasalanan. Tayo po mga mabisyo. Tayo po mga pasaway. Magbalikloob tayo. Tayo'y magsisi upang tayo'y makasali, makapasok sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalinga at mapagpatawad, kami nagbabalik loob na may galak sa puso sapagkat lubos ang inyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamawain habang kami dumadalangin. Tugon po natin, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pangtao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daanawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikay makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan. Kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal.
ang pagdiriwang na ito sa banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog sa pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lupa, ika'y akin ang inaruga. Paanong ako'y iyong lisanin? Paanong ako'y iyong limutin? Gayon man, puot pa, pawis
ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong ako iyong lisanin? Paanong ako iyong linungin? Gayon man, buot pa pawiin ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob ay iyong ikinalulugod at lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala ng mga pangakal sa binyang na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati